So ayan, magandang araw mga kaibigan, mga kalingap. Dahil na naman tayo sa ating YouTube channel. Gagawa tayo ng reaction. Hindi reaction to. Interview kay Dr. Lab about do sa nagawang interview ng Karaba kagabi mga kaibigan. Kasi nakita ko si Dr. Lab pagkatapos ng interview ng Karaba ay parang may hinanakit mga kaibigan, mga kalingap. At yan ay malalaman natin kasi nandito si Dr. Lab mga kaibigan, mga kalingap. Interviewin natin doon sa ginawa nating pa-interview. Totally ako po yung nagpadala doon sa Karaba para magsuri yung grupo na yon. Kasi nga para sa akin wala silang kasalanan, pero doon sa bata kay na Tatay Beran at saka kay na Dr. Lab ay laki yung naging kasalanan na sa akin, okay lang yun sa akin. Kaya sabi ko doon kayo magsuri kasi andun lahat yung mga viewers ng Kalingap na nanonood sa inyo. Andun din si Kuya Bal Santos Matubang. At pagkatapos nga noon, nag-live si Dr. Lab at may sinasabi. Hindi ko maintindihan, ngungo yata si Dr. Lab doon sa kanyang live mga kaibigan. So tara, interviewin natin si Dr. Lab. Doc! Magandang araw. Mas maganda ka pa sa araw. Hindi, may ano lang kasi ako. Kasi pagkatapos ng live ng Karaba, ay parang may hinanakit ka sa Karaba. Bakit in-interview? Oh yes, nakita ko kasi bakit ini-interview yung isang grupo na ganyan. Parang diniklaim mo na sila ay legit na talaga magiging ano. Ang hindi ko nagustuhan doon, interviewin mo yung mga tao ng babas kay Beyonce. Hindi, pinagsusuri ko kasi yun. Hindi, kahit ipagpasuri mo ba yan. Ang aking pananaw doon, dapat inisban lang. Kahit na ilang 10 suri pa ang gagawin niya dyan, wala din yan. Baser na sila eh. So anong ibig sabihin mo? Tanggalin yung grupong yun? Or? Tanggalin ang grupo. Ay, hindi ko man sinasabi, nasa kanila yun, sila may karapatan doon. Pero ang inaano ko, once na naging baser ka, magiging baser ka na forever. Sa bagay. Di ba? Eh, Tapos, katulad- ikaw pala nagpaakyat, ay galit na galit ako, pinaakyat mo pala doon, ikaw pala. Siyempre, kaya ako pinakyat doon kasi gusto nilang magsuri kay Tatay Beran. Magsuri sila ni Tatay Biran sa pamamagitan ng interview sa Karaba. Oo. Nakita ko yung interview sa Karaba para naging one-sided yung iba. Yun ang side mo. Oo, sabi ko, kasi nga, nag-live din ako, kahit ngungo ako kagabi, hirap na hirap ako magsalita. Bakit mo ka pala kagabi? Napumunot ako 2 ngipin. Isang wisdom at saka isang daswin. Damwis. Yung isang wisdom, yung isa damwis. Sige, Kasi sige sa na. wag na ibabaw yun. man yung isa. Sagutin mo na yung tanong ko. Sige na. Ano sa tanong mo? Sabi ko nga sa'yo, ano yung opinion mo at ba't mo nasabi na meron yung mga one-sided doon sa naging interview? Ang ibig din sabihin, may mga nag-i-interview dyan na hindi diretsuhan, mga parang sisi, naging sisi, di ba? Kapwa babae yan. So may mga interview sila doon na parang pabor doon sa kanila. Yung tingin mo, binibi ng Karaba yung... Oo, parang iba doon. Baka yung iba doon. Ah. Kasi hindi mo nakasalaman ng lahat ng interview. Oo. Kasi nag-live na rin ako at kinukontra ko. Bakit hindi ko alam na ikaw nagpakyat. Ako nagpakyat doon ako. Bakit ka ako pinakyat ng mga ito at hindi na lang nag-diretsa doon sa pamilya? Ako ang nag-listo sa kanila. Doon sa live ko sila manghingi ng tawad at magsuri doon sa pamilya. Sino bang nag-listo sa kanila? Ikaw. Ako. Ako ang nag-listo sa kanila. Dapat unang-una ang manghingi ng sorry yung founder. Hindi ba founder yung umakyat kagabi? Admin lang yun eh. Admin lang. Sino ba talaga yung ano dyan? Ang alam ko, sinong founder? Dapat tinanong ng Karaba kung sinong founder. Hindi ka dapat nag-interview doon sa mababang member. Admin lang yun eh. Isa sa naghahawak lang yun. Pero meron namumuno sa kanila. Yun dapat ang humingi ng sorry. Hindi ko rin na Ang pinakapangit doon, ganito. Insulto yun eh. Yung si Beyonce umakyat at humingi ng sorry. Totoo. Insulto yun. Napakalaking insulto doon sa kanila yun. Bakit si Beyonce pa kung hihingi ng sorry? Kahit sino, hindi papayag sa ganun. Interview ko yung nanay ni Beyonce. Nakita daw niya na habang nag-sorry si Beyonce, parang namatulan din. Totoo ba yun? Umiyak talaga. Ako alam ko ang mga istorya ni Beyonce. Minsan napunta yan sa bahay, umiyak na. Napunta na yan. Ang hingay nito. Tigas pa naman ang tinapay mo. Lahat na lang tinapay, pati inanuan mo. Ang hingi. Hindi. Kasi ganito. Si Beyonce minsan, pumupunta talaga sa bahay ng maaga yan. Anong gagawin? Iiyak lang doon sa sala. Dok, dito lang muna ako. Bakit? Sige, diyan ka lang. May
makikita mo, umiyak ng tururuha. Kasi ayaw niya makita ng kanyang ina, yung kanyang kalagayan. Totoo na. Dahil naawa siya sa nanay niya. Oo. Yun ang totoo. Kaya doon sa mga nanghingi ng suri, hindi kayo dapat manghingi ng suri doon sa karaba. Walang alam yung karaba sa nangyari. Kumbaga ang karaba ay tagapagbalita lang nila. Hindi, ang ibig sabihin ko, kaya yun ay pinakit ko doon kasi sabi ko, mag-sorry kayo doon sa pamilya. Oh, magsuri sa pamagitan ng karaba. Oo. Ay, doon mali sila. yun. Kasi Bakit ako, inakit mo sa social media? Oh, bakit inakit mo? Ayaw nga nila, hindi sila vlogger eh. Pangalawa, ako ang nagbulgar sa kanila. Sa akin, tatanggapin ko pagsusuri nila. Pero hindi si Nawares yun. ngayon, Kasi si Nawares yun, admin lang yan. Oh. Bakit, nagtataka ako, bakit ang nagunguna doon sa pagkahingi ng suri? Si Nawares eh. oo, sila. Hindi siya pwede doon. Kasi, Kung sino yung founding member nila sa Kalingap, sa PIPC Baratunes, siya yung dapat maghingi ng suri. Dahil siya yung may ano, higit na nakakaalam doon sa mga grupo niya. Alam niya kung sino yung mga member niya. At kung bakit nagkagano ng kanyang comment section, dahil pinabayaan niya. Bilang founder ka, kung ikaw ay stricto sa iyong GC, sisawayin mo lahat yun. Hindi, ibig sabihin, bilib pa rin ako kay, doon sa admin. Kasi, isipin mo, sinanggap niya lahat yung bashing kahapon gabi. Totoo, pero nakakawa. Oo, nakakawa. Nakakawa. Mabait na yun, sinawaris yun. Lagi sa live ko yun eh. Pero ang sabi ko nga, kung sino yung unang tao na nagbisto, Oo. kasi active yung mga pamilya nanonood sa akin. Oo, nanonood niya. Oo. Pati kagabi nanonood siya. Nanonood. Dapat doon sila humingi ng tawa at humingi ng suri. Hindi yung bata ang pahingiin mo ng suri. Oo. Ay, napakalaking insulto sa mga admin at saka sa buong grupo ng PIPC. Yung gano'n na yung bata ang siya manghihingi sa inyo. Oo nga, nakita ko nga yung comment ko dyan. Ay, Sila grabe yun. nag-sorry talaga sa Grabe insulto yun. Hindi maganda pakinggan. Kasi Oo. ang gagawin ng ibang grupo, babastusin nila si Beyonce. Teka muna, bakit nagsorry si Beyonce? Kasi ang pagkasabi ni Beyonce, sorry po kung hindi ninyo nagustuhan yung suot ko. Yun ang sabi ni Beyonce. Diba? So dahil lang doon sa suot, Dahil sa suot. so isa lang ang ibig sabihin niyan, nonsense ang bashing nila. Oo, nonsense ang base nila. Yung bang, suot lang naman ang naging dahilan. Suot lang. Kung yan, pinalaki nila ng ganyan at pinahirapan nila yung bata ng gusto, hinayaan nilang nabas, kasalanan nila yan. Kasi Kaya, yun ang kinontent nila. Kaya nga, hindi naman, sa GC o sa GC. O sa GC. O. Yun ang naging buod ng usapan ng kanilang grupo. Yun nga lang. Sabi nga nila, hindi naman sila vlogger, wala sila karapatang magpaliwanag. Pero hindi dapat yung admin ang siya magpaliwanag. Ang magpaliwanag, founding chairman nila. Tama. So, ibig sabihin, hindi yung mo busis ng admin, busis niya lang yun eh. Bilang siya admin, kasi ang admin, ano lang yan eh, moderator. taga-moderator, taga-pamagitan lang yan. Yung pinaka-pinuno nila na siyang dahilan nagkaroon ng basing na ganyan, Oo. siya dapat ang magpaliwanag at humingi ng tawad. Hindi yung si Beyonce ang humingi ng tawad sa kanila. Tuloy, si Kapudi, gusto ka rin pakitin sa kalabat, manghingi ka rin ng sorry doon sa mga Ako? marathoners. Bakit ako manghingi ng sorry? Ay, Yun ang kasi- trabaho ko eh. Kasi sabi niya, kung yung PIPC ay nagsorry, Oo. bakit si Dr. Lab ay hindi Ay, kaya mali yung magsorry? ginagawa ni Kapudi, ba't ako pahingi ng sorry? Ngayon nasa akin na lahat ng katotohanan. Mali yun. Akong nagbubulgar, ako pang magsusuri, ay sino pang makikinig sa akin sa darating pang panahon? Sa pwesto ni Dr. Lab, siya yung siya yung defender. Oo. Depender ni Bakit siya Beyonce. magsusorry? Nagde-depend nga siya kay Beyonce. Hindi, wrong information daw si Dr. Lab about kay kasi ang napilit daw ni Dr. Lab si Kapudi Oh. ay parang ka-grupo. Oo, yung pagka-grupo. PIPC. Kanya-kanya grupo sa di ka-grupo. Ka-grupo, magkakanya-kanyang grupo. Ibig sabihin yan, hindi kanya-kanya grupo. Isang community sila. Kung saan community. Hindi, meron kasi- Hindi, ganito. Iba naman yung issue namin. Iba pala yun. Ang issue namin doon sa kung bakit updated sila. Ah. Lahat ng ginagawa nila. So, mali pala yung inasabi nila na Pagsurihin ako? hindi, ibig sabihin ko, different pala yung naging issue ninyo ni Oo, Kapudi oo. at dito sa PIPC. Kinunik ko na lang yan dahil sila ay Okay. kung tawagan, magkaibigan, magkagrupo, Magkakakilala. magkakilala. Kinunik mo Ganun na yun lang. Magkaibigan, magkagrupo, magkakilala. Oo.
Ibig sabihin, Alam ka namang i-deny niya yun. may connection. Oo. Kaibigan, magkagrupo, magkakilala. Okay, nalunawakan ko na. Oo. Kasi ang akala ko kasi, wrong information si Doc. Galing sa kasi- grupo niya? Sa grupo. Hindi. Magkaiba Magkaibigan, pala. magkagrupo, magkakilala. Ang Ah, okay. kamaritisan, kamasirsulan. Okay. Ganyan yun. Okay. Oo. Nalunawakan ko na. Hindi nila ako maghihingi ng suri. Mm. Doon sa isang grupo, sasabihin na maghihingi ng suri. Mm. Hindi pwede. Paano ako mahingi ng suri na meron akong binabato sa kanila ang katotohanan? Na hanggang ngayon, hindi na masabi. Ikaw daw nagpapahamo kay Bias eh. Paano ko mapahamak si Bianci na yung sisunod? Ako nga nagpatigil na. Aktibo ka ba sila ngayon? Nakukuha pa ba nila ng gustong impormasyon na gusto nila? Di ba hindi na? Oh. Anong bilin sa'yo ni Kuya Van? Anong bilid sa akin? Dapat, proteksyonan mo ang IDSI. Proteksyon na ng IDSI. Sabi nila, hindi mo raw inaproteksyonan ng IDSI. Paano kung hindi proteksyon na ng IDSI? Bakit hindi binibisto ko sila? Gusto nila, pangalanan ko sila lahat kung sino yung mga taong nandito, tumatawag lagi sa pamilya. Ako papayag sila, mag-isid sila sa'yo. Sige. At i-message ko sa'yo, total alam mo rin naman. Oh. I-message ko sa'yo, total alam mo naman kung sino yung mga tao na yun. Alam mo naman pala. Hindi. Kasi, ano yun eh. Che! Sabi nga natin, Tiga. siya ang founder, mag-respect pa rin ako doon sa Oo. kanilang ano kasi Ako nga eh. sabit lang naman ako dito eh. Ito Nasa ang katotohanan. community. Hindi ko minimension yung mga tao na pero alam naman Dito nga ako, maupo nga ako. Sige. Hindi ko pwedeng i-mention yung pangalan ng sponsor na tumatawag dito at binabato sa kanila, grupo nila. Oo. Bakit aktibo sila at alam nila lahat ng mga nangyayari dito sa Dait ngayong nasa Singapore sila. Okay. Hindi ako sa nagkikipag-away. Oo. At huwag nila akong diktahan kung kailan ako magsuri. Bakit ako magsusuri? Kaya wala akong kasalanan. Ako ang may hawak ng katotohanan. At hindi ko, ininalayo ko si Bianci dito. Ang problema kasi sa atin, kapag nabuking tayo, nandadamay na tayo ng kung sino-sino. Tama. Sa ngayon ka doon, Kuya Mel? Sangayon ako doon. Hindi, kasi ang pagkakalam ko kasi, ano eh, pinag-direct ni Doc yung pala magkaiba. Magkaibang different. Kaibigan, kasi isang community naman yan. Yan eh. Kanya-kanyang team, pero isang community. Kaibigan, kabarkada, kagrupo, ano. Okay, Pareho naman. lang yan. Di ba? O, alam naman kagrupo mo yung kajungkar. Oo, tama. O, di ba? Alam naman kagrupo yung Mikris. Marathoners ko yan. Marathoners ko ang Jungkar. Marathoners ko ang Mikris. Marathoners ko ang Roger. Marathoners ko ang Kalingap. Marathoners ko ang Idsi. Oo. Marathoners ko ang Darlene. Pero, Yun yung hamon nila eh. Wala daw nagmamarathon sa akin. Nagkamali sila. Paano nila sabing wala nagmarathon sa akin? Sila lang. oo. Pero sila unang nag-aalam kung ano nakablog ko doon. Oh, ay, mga tao mapagkunwa rin. Pero, hindi paniwalaan. sa iyong palagay, accept mo yung pagsusuri ng admin or hindi? Hindi. Hindi mo Gusto in-accept? yun. Admin lang yun eh. Siya hindi dapat ang sasalo sa lahat ng problema na naging problema, naging salong si Kalong. Una pa. Ang dapat nahingi ng suri, yung presidente, o sino man yung founder nila. Oo. Yun ang hindi. Ikaw, Kuya Mel, sa ngayon ka doon? Sangayon ako doon. Siyempre, yung admin walang kinalaman yan. Yung founder mismo, kasi siya may hawak ng tao. Hindi niya dapat ipapasa sa kung kani-kanina. Dapat yung magdepensa doon sa kanyang grupo, sa founding group niya. Sabi kasi Ang nung... busis kasi ng isang grupo, nag-uumpisa yan sa pinakapangulo. Totoo yun. Katulad ko, ano ba? Ako Ikaw, yung- tauhan lang Oo. kita eh. Pwede kita Oo. utusan. Ito Oo, gawin pwede. mo. Ito gawin mo. Iba ang boses ng Pangulo. Oo. Hindi ko rin kasi na ano na... Kasi yan lang talaga yung lumabas na ano eh, na ano sa akin, nag-correct siya sa akin na boss, baka kung pwedeng ako ay manghingi ng sorry, ganito ka rin eh. Sabi ko, ano ka ba? Admin daw siya. Sabi ko, sige, kung yan ang ano mo, admin ka. Pero ang tanong ko sa iyo, yung bang mga grupo mo ay talagang gusto nilang magsuri? Baka naman hindi. Kaya ang ano ko nga sa kanila, mag-send sila sa akin ng video na talagang sila ay nagsusuri doon sa Batalyon Family. Kasi masyadong masaktan si Nagsin pa. Gabriel. Nagsin pa. Hindi pa nagsisit. Oo, Kasi totoo. ang sabi daw ng iba, baka daw i-upload sa social media. Ikaw, ano sa palagay mo? Bakit sila matatakot na i-upload sa social media kung sincere? Samantalang nagpa-interview na sila sa Karaba. Kaya nga, kung sincere naman yung pag-apology nila. Ang akin lang dito, for the sake of argument, sa grupo nila,
mula noon hanggang ngayon, baser na talaga sila. Hindi na magbabago yan. Dahil yung mga membro na nakapaloob dun sa grupo na yan, ay mga baser na. Nagawa na nila pag-usapan yan eh. Nagawa na nila kutsain yan eh. Habang buhay, mangungutya na lang yan sila. Ngayon, ngayon sabihin natin, may nakikinig sila. Pero once na hindi na sila kikiligin, number 1 baser na sila. So, ang pinakamaganda sa grupo na yan, i-disband. Palitan nila. Magpalit sila ng grupo, membro, ganong gusto nila. Sino yung mga nagmaritisan? Bakit ko nasabi? Ang Avian Lovable Supporters, ang unang pinakagrupo sa EDC. Ano, Avian? Avian Lovable Supporters. Oo. Unang pinakamalaking grupo sa... Lahat yan, katas ng Avian. Lahat. Lahat ng grupo na yan, katas ng Avian. Lahat, sino mga kagrupo na yan, unang naging grupo talaga sa EDC, Avian Lovable Supporters. Nagkawatak-watak lang. Nagkawatak-watak dahil siyempre gusto lahat maging presidente. Okay. Oo. So hindi natin maiwasan yan dahil may kanya-kanya silang plano. Mm-mm. May kanya silang gusto at adhikain para kay Beyonce. Mm-mm. Kaya nga, kung disband ang grupo nila, gaano ba kalaki ang grupo nila at gaano ba kalawak ng kanilang konsentrasyon dito sa pamilya ba, sa EDC, na hindi nila ma-disband. Di ba? Oo. Ako ang nakakalam. Ako ang founder sa lahat ng naging grupo na yan. Ikaw ang founder natin dyan? Hindi, ako nakakakalam. Oo. Ako founder ng EDC. Ay kahit na anong grupong gagawin nila dyan, andin ko sila. Oo, ikaw ang founder. Ako ang pinaka-founder eh. Ako ang scouter eh. Kahit na may grupo nila, ayaw mo nila sa gusto sa akin, Oo. ay sila ay under ng aking mga, ng founder. O hindi na lang ako. Kasi ayaw nila sa akin. Pero laking bagay din Dok nung napa-interview ko yung mga nagsorry na yan kasi yung mga ibang nagkukutya kay Beyonce na nagkaroon sila ng parang damdamin na bakit itong batang ito ay nagsorry na alam naman niya na wala siyang kasalanan. Correct. Oo, sa totoo lang. Nagbaba yung Insulto kanilang- dun sa PIMSI yun. Hmm. Bakit kailangan mag-sorry ang isang admin? Na party lang, kunyari ang admin lang doon 10. Party Oh. lang siya eh. Parte. Oo. Ang mag-sorry, yung pinakamataas nila sa organisasyon nila. Kilala mo ba yung nun, admin? Hindi ko alam. Yung mismo Hindi ko alam. alamin ko yan, Oo, yan. Ay, pag alam mo, yun ang dapat manghingi ng sorry. Dahil parang pinupost nila kapuni yan na ikaw ang nag-umpisa ng lahat ng ito, dapat ikaw manghingi ng sorry. So, na ibig sabihin, nakikita nila, parang aking pananaw Oo. sa tingin ko, ito'y pananaw ko lang naman. Sa tingin ko, may mali yung napa-interview mo. May mali. Okay. Kasi yun ang yun ang pinakamaldita. Yung na yun. Yung presidente na yun. Yung may-ari talaga ng PIMSI na yan. So alamin Yun ko daw, yun. parang aking pananaw, sa aking basa doon sa post nila ni Kapuni. Kami nagkadamay-damay, nagkalitsi-litsi kami rito, kami nadamay. Ikaw ang pinakang dapat na magsasalita doon. So, ibig sabihin, yung pa-interview mo, sablay. Sablay kasi kung hindi naman yun talaga yung Hindi yun kasi eh. mabait yun eh. Mabait yun eh. Oo. Nagdidepend na lang din siya doon sa kanyang, alam mo, hindi naman natin pwede independ yung mali. Oo, totoo. Ay yun. magtatapos tayo sa mali. Oo. Di ba? Wala tayong doon. Kaya sabi ko nga sa kanya, mag-sorry na lang kayo na Kaya- huwag na kayong magpaliwanag kung Kaya ano nga pa. itong naging usapin dito na sinasabi ko, bawat isa sa grupo nila, na nagkaroon kami ng sigalo, dahil may kanya-kanya sila naging problema. Yung isa, bakit ka naging updated? Alam mo naman yun. Oo. Isang taon na halos updated ka. Oo naman. Alam mo naman yun. Higit ako isang taon sa EDC. Oo. Nagtataka ka, ikaw, tinatalo ka pa. Oo. Kasi, oo nga, talo diba? ko nila sa mga bulong. Yun ang talo. gusto kong Kami, tinalo na. Ah. Naman kami. Pabihira, nasa likod ko lang, bakod lang pagitan namin. Tinalo pa ako. Palagay mo Kuya Mel, ano sa palagay mo? Sali ka na dito. Hindi ako mapalagay. Hindi ako mapalagay. Reactor ka ba? Kaya Oo. pwede ka kasumali dito sa opinion. Iyan ay, kung gusto nyo malaman ang katotohanan, lahat sinabi ko na kay Mirador. Kung sino yung mga yon nagtatawag. Alam na ni Mirador yan. Yung alam ko naman na. Oo. Ah. Kaso nga lang, sabi ko nga lang, hanggat tahimik naman sila, wala Oo. naman silang ginagawang Oo. okay lang sa akin. Panoorin nyo sa vlog ko yung naging usapan ni Manimadi regarding that. Yung Ako naman kasi, tungkol dyan sa mga nagtatawag na yan. kapag alam ko na... Nagparty lang naging kwentuhan namin kasi pababa ko ng hagdan, natanong ko lang din kay Madi. Pero hindi interview na
buong episode ay yun. Ang episode ko rito ay yung paggawa ng bahay. Na nire-report ko sa lahat ng mga sponsors na nagbibigay yung ginagawa sa bahay ni Beyonce. At doon sa mga gusto magpabigay pa, kung ayaw nyo sa akin, dahil pangit ako sa paningin nyo, pwede nyo ipadaan kay Berador. Kung pangitan pa rin kay Berador, pwede kay Kuya Mel. Kung napapangitan din kayo kay Kuya Mel, pwede sa ibang vlogger. Basta ang malaga, puro sa NC makakarating. Oo, no. Kay Kuya ba lahat makakarating? Magsisilan pa ba sila dito sa Pugi. kapugian nito? Tabi nga kami. Ano, sino po Picturean isa? mo nga kami. Di, tanong natin viewer. Sino Ko- mas pugi? Sa comment section, sino mas gwapo sa amin? Sino mas gwapo sa amin? Sa comment section. Oo. Okay na yan. Pag hindi sila nag-comment sa akin, tanggal kayo lahat sa NC. Ito lang masasabi ko sa inyo, mga bashers. Huwag niyong hintayin na sabihan ko kayo na makinig kayo. Pagka yan, ginamit ko na yung salita na yan sa aking thumbnail, umanda na kayo lahat. So ikaw naman, Dok, last na ano mo, para mas maganda. Hindi, wala naman. Naubos na yata Ayun, yun. naubos na. Lahat ng bulong ko, nasa iyo na lahat eh. So ayan mga kaibigan, mga kalingap. Basta, ulit lang, dali lang. Sige. Kung gusto nyo malaman ang katotohanan dito sa mga sinasabi ko, alam lahat ni Berador. Pero nasa kanya yun. Kung sasabihin niya sa inyo, alam ko lahat, alam namin lahat, alam na halos lahat ng tao dito. Kung sino yung mga tumatawag sa kanya na ni Madi. Nasa loob ng isang taon, updated to mga ito. Yung mga napag-usapan namin dyan. Alam ni Berador yan. Alam ko. Ging-ging, kung gusto mo ng bulong kay Berador ka. Hindi nahingi ng bulong. Galit na galit yun sa akin pagka may bulong ako kahit kaunti nagagalit. So ayan mga kaibigan, mga kalingap, naunawaan naman natin yung kanilang mga sinasabi at yung saloobin ni Dr. Lab about doon sa pina-interview natin sa Karaba. At wag mo na sisihin dito yung mga usang Karaba kasi ako yung nagkakat dito. Sige. Doc Lab ano. Oo. I-ignore mo na yung mga Sige. teacher and Oo. yung mga na yun kasi ako talaga yung nagpaakyat doon. Ikaw pala may kasalanan. Ako yung may kasalanan doon. Content kita ngayon. Dapat ito sinasakal eh. Yeah. Antayin niyo yung reaction ko dito. Eh, ko na. Antayin niyo yung reaction ko dito. Kasi nga mga kaibigan, ako yung nagpaakyat doon kaya inihihingi ko rin ng ano kasi mali pala yung naipa-interview natin mga kaibigan. So maraming salamat and God bless sa ating lahat. Bye bye.